Hapon ng 3:00 nang dumating si Rachel sa mansyong pinagtatrabahuan niya bilang maid. Itinuro ito sa kanya ng naging kaibigan niya sa probinsya na nagtatrabaho rin bilang katulong. Itong unang beses na magtatrabaho siya bilang maid. Ang kabuhayan kasi nila ng kanilang inay ay magtinda sa palengke, ngunit dahil nasunog ang palengkeng pinagtitindahan nila ay napilitan siyang lumuwas ng pa-Maynila. Dahil ang inay niya ay nasunugan ng muka at napilay dulot ng sunog. Napikit si Rachel sa takot at nagdasal bago pinindot ang doorbell ng mansyon. Hindi katagalan ay may lumabas na babaeng dalaga, maganda at nakabihis na mukhang may lakad. Ako nga po pala yung nag-apply bilang katulong. Nakausap ko po si Ma'am Lian. Napatingin ang babaeng kaharap niya sa kanya. Tiningnan siya nito mula paa hanggang ulo at saka nagtaas ng kilay kay Rachel. Okay, come in. Mataray na sabi ng babae kay Rachel. Awkward na ngumiti si Elle tsaka tumuloy na sa loob. Halos mahulog ang panga ni Elle nang makita ang kabuuan ng mansyon. Pakiramdam niya ay nasa Disneyland siya. Hindi katagalan ay may babaeng lumabas ng kwarto at bumaba ng mataas na hagdan na kulay ginto pa. Nang makita ni Elle ang babaeng may katandaan na, ay tila bumilis ang pagtibok ng puso niya. Tila namumukhaan niya ito, na para bang nakita na niya ang babae matagal na. Ikaw siguro si Rachel? Tanong ni Lian kay Elle. Ako nga po, madam. Ngumiti si Elle nang malawa kay Lian. May kakaibang saya siyang nadarama sa loob, lalo pa nang makalapit si Lian sa kanya. Hindi rin maintindihan ni Lian kung bakit bigla ay hinawakan itong kamay ni Rachel. Mom? Bigla ay tawag ng anak ni Lian, si Raquel. Nagtataka ito dahil bakit magkahawak ang kamay ng ina nito tsaka si Elle. Anak? Lalakad ka na ba? Nakapag-breakfast ka na ba? Tanong ni Lian kay Raquel. Oo, ma. And aalis na ako. Sabi ni Raquel na tiningnan pa muna ng masama si Elle bago tuluyang umalis. Pakiramdam pareho ni Elle at Lian ay gusto na nilang yakapin ang isa't isa, ngunit pinigilan nila parehong mga sarili. Taga saan ka, iha? Ito bang unang trabaho mo? Tsaka bata ka pa, ha? Hindi ka na ba nag-aaral? Hanggang senior high school lang pong natapos ko, tsaka, opo, first time ko pong magtrabaho bilang katulong. Pero wag po kayong mag-alala, sanay po ako sa maraming gawain at paglalaba. Maraming naging tanong si Lian kay Elle at iginaya rin siya nito sa loob ng mansyon. Kinagabihan, habang abala si Elle sa pagluluto sa kusina, kinakabahan siya dahil siya lamang ang tao sa mansyon. Umalis kasi sina Raquel at Lian at nagluluto siya ng pang-dinner. Pinatay ni Elle ang mga ilaw sa mansyon dahil naiisip niyang mas okay na nakapatay ang ilaw para maisip ng mga magnanakaw na walang tao sa mansyon. Sa kusina lamang kung saan siya nagluluto ang may ilaw. Habang nagluluto ay parang narinig ni Elle ang dahan-dahang pagbukas ng pintuan sa main door ng mansyon. Dahan-dahan ay lumapit din siya sa may pintuan papunta sa sala at kinuha ang walis bilang pang self-defense. Ma'am? Ma'am Raquel? Ma'am Lian? Sino yan? Tanong ni Elle. Sinilip niya ang sala at walang nakitang tao. Wala ring sumasagot sa kanya. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso niya. Hindi niya alam ang gagawin kung lalapit ba siya o magtatago na lamang. Ngunit naiisip niyang first day niya rito at kailangan din niyang protektahan ang mansyon. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Sa wakas ay nakita niyang anino ng lalaking naglalakad sa sala na tila may hinahanap. Dahan-dahan ay lumapit siya sa aninong yon. Nasisigurado niyang mag-isa lamang ang lalaking yon. Mahigpit ang hawak niya sa walis at tinakbo kaagad niyang lalaki, pinagpapalo ito ng walis. Pwisit kang magnanakaw ka! Anong ginagawa mo rito, ha? Ang lakas-lakas ng loob mong pasukin ng bahay na to! Hindi ka makakatakas sa akin, buwisit ka! Paulit-ulit na pinaghahampas ni Elle ng walis ang lalaki, habang ang lalaki ay pinoprotektahan ng ulo nito gamit ang kamay upang yon ang matamaan ng walis. Aray!
Ano bang ginagawa mo? Hindi ako magnanakaw. Sino ka ba? Tanong ng lalaki at malakas na naitulak ang walis dahilan para mapaatras si Elle. Diretsong pinailaw ng lalaking sala at nakita na nila ang isa't isa. Tila na starstruck pa si Elle nang makitang matipunong katawan ng lalaki. Gwapo, may biceps, matangkad at higit sa lahat, mukhang mabango. Sino ka ba? At anong ginagawa mo rito? Ngayon lang kita nakita rito Tanong lang lalaki na nagpagising kay Elle sa realidad. Magpakilala ka muna. Ang sabi ni Mama ay wala rin silang kasamang lalaki rito Sino ka ba? At anong ginagawa mo rito? Tanong ni Elle. Natawa na lamang ang lalaki kay Elle tsaka napaayos sa buhok. Marahil ay ikaw ang tinutukoy ni Raquel na bagong katulong, no? My bad. I'm Clevio, boyfriend ni Raquel. Sabi nito at formal na inilahad ang kamay kay Elle. Napatitig naman dun si Elle tsaka hindi katagalan ay namula ang pisngi sa kahihiyan. Boyfriend ka po ni Ma'am Raquel? Diyos ko, pasensya na po kayo. OMG! Ang akala ko po kasi may masama kayong balak. Akala ko po magnanakaw po kayo. Paulit-ulit na nagbaw si Elle sa harap ni Clevio na ngayon ay nanginginig sa takot na baka mawala sa trabaho at nahihiya dahil sa ginawang pangbabasto sa boyfriend ng amo niya. Pakiramdam ni Elle ay wala na siyang mukhang maihaharap pa kay Clevio. It's fine. Ginagawa mo lang naman yung trabaho mo. Tsaka akala ko kasi walang tao rito dahil nakapatay ang mga ilaw. Bakit ba nakapatay ang mga ilaw? Natatakot po kung mapasukan to ng mga magnanakaw. Gayong ako lang mag-isa rito. Mas lalo kang papasukan ng mga magnanakaw. Teka, anong nangangamoy na yun? Ay, yung niluluto ko! Mabilis na tumakbo si Elle sa kusina upang tingnan ang nangangamoy niyang niluluto. Mabilis niyang napatay ang gasol dahil nasunog ang niluluto niyang adobo. Nang tikman niya ito, ay pumait na ito ng konti. Naku, lagot na po ako nito. Nasunog yung adobo. Ako na bahala. Bigla'y lumapit si Clevio kay Elle tsaka tinikman ng adobo. Napapikit na lamang ang binata nang matikmang mapait nga ang adobo. Mabuti na lamang dahil chef itong si Clevio, may-ari ito ng restaurant na popular sa buong syudad kaya alam nitong gagawin. Habang si Elle ay pinapanood lamang ang ginagawa ni Clevio. Hindi siya makapaniwalang magaling pala talaga itong magluto. Bukod sa gwapo at masarap, masarap pa itong magluto. Lumipas ang halos 20 minutes at inihanda na ni Clevio ang nalutong adobo. Tsaka sumandok dito ng konti tsaka kumpiyansang pinatikim kay Elle. Wow! Mas lalong nagkalasat, higit na mas sumarap. Paano niyo nagagawa yun? Ngumiti na lamang si Clevio. Culinary ang natapos ko. At yun din ang business ko ngayon. So... Nako, maraming salamat po talaga Sir Clevio. Lifesaver ka talaga. Kung hindi dahil sa'yo, baka napagalitan na ako. Papagalitan? No, hindi yun mangyayari. Mabait si Raquel at Tita Lian. Hindi nila magagawang pagalitan ka sa maliit na bagay lamang. Napangiti si Elle. Naiisip niyang kung ganon ay swerte nga pala siya sa napasukan niyang amo. Natigilan sila pareho nang bigla ay marinig nila ang papasok na kotse sa gate. Kaagad na nagsimulang magtrabaho si Elle at naglagay ng mga plato at mga pagkain sa lamesa dahil panigurado gutom ang mga ito. Tumulong na rin si Clevio sa paghahanda ng mga pagkain. Relax ka lang. Ano nga ang pangalan mo? Rachel. Pero pwede niyo po akong tawagin sa palayo kong Elle. Sasagot pa sana si Clevio, ngunit bigla ay bumukas na ang pintuan at iniluwanon si Raquel na halos sumigaw na nang makita si Clevio sa loob. Baby! Dumating ka! Akala ko hindi mo na ako dadalawin pa. Hindi pa nga ako nakakaapak sa bahay Gusto sana kitang sorpresahin. Pero pagdating ko rito, wala nang tao. I'm sorry, baby. Hindi mo naman sinabing darating ka Lumabas si Elle at nakita ang dalawang magkayakapan. Ma'am, sir,
handa na pong pagkain nyo, sabi ni Elle. Nagsiupuan naman sila diretso habang siya ay bumalik na lamang sa kusina. Elle, sumabay ka na sa amin. Naku ma'am, okay lang po ko rito sa kusina. Sige na Elle, huwag ka nang magpakipot o mahiya pa dyan. Wala nang nagawa si Elle. Ayaw niyang sumabay dahil naiisip niyang hindi magandang tingnan kung sasabay sa pamilyang malayo sa level niya. Nahihiya siyang lumapit, tsaka naupo sa harap ni Raquel. Titig na titig sa kanya si Lian. Wow! Hindi mo nasabing masarap ka pala magluto, Elle. Puri ni Lian pagkatapos matikman ang adobo. Ma'am, hindi po. Oo nga eh. Maski ako, hindi makapaniwala. Mukhang tinalo na nga niya ako sa pagluluto eh. Magsasalita pa sana si Elle ngunit bigla ay inunahan na siya ni Clevio. Nagtama ang mga mata ni na Clevio at Elle. Ngumiti na lamang si Clevio kay Elle dahilan para matameme si Elle at makisama na lamang kay Clevio. Gayunpaman ay may parte sa kanya na nahihiya kay Clevio. Yeah, it's nice. Masarap. Tila napipilitan pang sabi ni Raquel pagkatapos ay sarkastikong ngumiti sa harap ni Elle. Nanibago naman si Elle dahil sa tila biglaang pagbabago sa ugali ni Raquel na hindi niya inaasahan. Mukhang magiging favorite ko na ngayon ang adobo recipe mo, Elle. Ngumiti si Clevio kay Elle kaya napangiti na lamang din si Elle sa lalaki. Ang good candidate para sa resto ko. Huwag mong aagawin si Elle. Baby ko na ito. Biro ni Clevio at Lian. Naiilang na lamang si Elle. Magsasalita pa sana siya ngunit inunahan na siya ni Raquel. You know what? I have good news. Napapayag ko na si Mr. Ramirez sa request mo, Ma. Bigla ay masayang saad ni Raquel. Nakuha nito ang atensyon ng dalawa kaya nag-usap lamang silang tatlo tungkol sa trabaho. Hanggang sa natapos silang kumain. Nang naglilinis na ng mga pinagkainan si Elle ay bigla siyang tinawag ni Clevio. Elle, mauna na ako. Sir, wala akong problema. Hindi niyo na ho kailangang magpaalam sa akin. So, ano? Natatandaan mo na ako? Hindi mo na ba ako mapagkakamalang magnanakaw sa susunod? Natatawang tanong ni Clevio. Natawa na lamang din si Elle. Sir, pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Okay lang. Masaya akong ginagawa mo ng tamang trabaho mo. You're doing great. Sige, muna na ako sa'yo. Sa susunod, bantayan mo yung niluluto mo. Nangaasar na sabi ni Clevio kay Elle. Sasagot pa sana siya ngunit nakaalis na si Clevio nang may mapang-asar na ngisi. Hindi katagalan ay si Lia naman ang nakadatnan kay Elle sa kusina. Tinulungan siya nitong maglinis. Ikaw ang kauna-unahang bata na pumasok dito sa mansyon para magtrabaho. Totoo po. Kinailangan ko po kasing magtrabaho para masuportahan ang nanay ko. Dahil po sa nangyaring sunog, naputulan po siya ng kamay kaya nahihirapan na po siya ngayon. Kung hindi mo mamasamaing itanong ko, ano naman ba ang trabaho ng tatay mo? Ang totoo po niyan, ma'am. Hindi ko po kilalang tatay ko. Ang totoo ko pong mga magulang ay hindi ko po nakilala. Nangunot ang noo ni Lian dahil sa narinig. Anong ibig mong sabihin? Ang kwento po sa akin ni nanay, nakita lamang daw niya po akong nakasakay sa isang palutang-lutang na bangka at ako lang laman. Inampun po ako ng nanay ko ngayon dahil mukhang iniwan daw po ako ng mga magulang ko sa bangkang yun. Kaya nga po, grabe din po ang pagsasakripisyong ginagawa ko para sa inay ko. Dahil utang na loob ko po sa kanyang buhay ko ngayon. Iniwan ka sa bangka ng sarili mong mga magulang? Grabe naman yun. Oo nga po eh. Pero wala naman po akong magagawa sakaling totoo po yun. Masaya po akong nakilala ko si inay. Bigla ay tiningnan ni Lian si Elle na may awa sa mga mata nito. Hinawakan ni Lian ang kamay niya at sa kayon hinaplos-haplos. Siguro kung nabubuhay din ang anak ko, kasing edad mo siya at kasing bait. Nagulat si Elle sa narinig.
Hindi niya inaasahan na namatayan pala ng anak si Lian. Magsasalita pa sana si Elle upang magtanong ngunit bigla na lamang nag-ring ang cellphone ni Lian kaya kinailangan nitong i-excuse ang sarili. Nag-focus na lamang si Elle sa paglilinis pagkatapos ay dumiretso na rin sa maid's quarter upang matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Elle upang maglinis ngunit nagulat na lamang siya dahil mas maaga na palang nagising si Lian kesa sa kanya. Kaagad na lumapit si Lian sa kanya. Elle! Birthday ngayon ni Raquel at sakto dahil may lakad siya ngayon sa kanyang business. Balak sana namin siyang surpresahin ngayon dito sa bahay, kasama ni Clevio. Sabi ni Lian kay Elle. Talaga po ma'am? Walang problema sa akin. Trabaho ko nga pong tulungan kayo eh. Kung ganun, magsimula na tayo. Darating din yun mamaya si Clevio para tulungan tayo. Mag-start muna tayo sa stage dahil inibita ko rin ang mga empleyado sa opisina. Nagsimula na nga sila sa pagde-decorate ng mansyon. Naisip ni Lian na sa mansyon na lamang ganapin ang celebration para surprise kay Raquel pagdating nito. Hindi katagalan ay dumating din si Clevio na mukhang nagmadali pa talaga. May dala itong bulaklak matapos makipagbeso kay Lian at lumapit ito kaagad kay Elle. Elle, pwede favor? Oo naman, ano po yun? Kung pwede sana kitang maisama mamaya para mamili ng mga regalo para kay Raquel. Bala ko rin siyang i-surprise date bukas eh. Naku sir, wala namang problema dun. Salamat. Sa ngayon na tulungan muna natin si tita para makalis tayo kaagad. Saglit lang naman. Ngumiti si Elle tsaka na sila nag-focus sa pagde-decor ng sala dahil naroon ang stage nila. Para naman sa mga pagkain ay nag-imbita si Lian ng chef upang makatulong na mapasarap ang mga pagkain. Pagsapit ng alauna ay natapos na nga sila sa decorations. Muli ay lumapit si Clevio kay Elle. Tara na. Tumango si Elle kaya mabilis na silang tumungo sa kotse. Tahimik lamang silang dalawa sa loob ng kotse hanggang sa nakarating na sila sa pinakamalapit na mall. Ano po bang gusto niyong biling regalo para kay ma'am? Yun nga rin ang hindi ko alam eh. Damit, kahit ano. Hindi ko alam kung anong mas maganda. Tingin mo ba? Tingin ko sir, magugustuhan ni mamang jewelry. Napansin kong mahilig siya doon. Tama. Mahilig nga siya doon. Bakit ba hindi dumaan sa isip ko yun? Hulog ka talaga ng langit, Elle. Halos magtatalo na sa tuwa si Clevio dahil nakaisip na ng magandang ireregalo. Dumiretso kaagad sila sa kung nasaan ang pinagbebentahan ng mga jewelry. Ikaw personally, alin ang gusto mo sa mga yan? Kung akong papipiliin? Ito. Pero siguro magugustuhan ni Madam yung mas may malaking petals. Napapansin ko kasing mabibigat ang mga jewelry niya. Turo ni Elle sa may mas mahal na kwintas. Yung itinuro niya ay manipis lang at mas mura kumpara sa sinabi niyang magugustuhan ni Raquel. Napapansin din kasi ni Elle na hindi talaga mawala-wala ang mga accessories ni Raquel sa katawan at lahat pa yon mga mamahalin. Miss, ito na po. Turo ni Clevio sa itinuro ni Elle na kwintas na parang tumuro lamang si Elle ng kwek-kwek. Sir, hindi naman po ako sigurado. Maghanap pa po tayo. Tsaka, isa pa, yan na sigurong pinakamahal nilang kwintas. Ngumiti lamang si Clevio kay Elle. Basta para kay Raquel. Kahit mabankrupt pa ako. Isa pa, espesyal na araw to para sa kanya dahil birthday niya. Kaya hindi na ako manghihinayang pa. Sa bagay, totoo nga po. Mabuti na lamang dahil dala ko pa yung mga DIY na bag na ginagawa ko noon sa amin. Binibenta ko yun sa palengke dati. Gagawin ko na lamang si ma'am ng ganun. Naisip kong baka magustuhan ni mama ang self-made na regalo. Nice! Paniguradong magugustuhan niya yon. Sabay silang lumabas ng store tsaka dumiretso na sa elevator. Habang naglalakad at nag-uusap pa sila, ay pareho silang natigilan nang sa may hindi kalayuan ay may dumaang couple. Kamukha ni Raquel ang babae. Pero dahil naka-side view ito, ay hindi nila makilala ng maayos. Nakapatong pa ang kamay ng lalaki sa waist nito tsaka
naglalakad na parang magjowa talaga. Sir? Nakikita ko, El. Habulin natin. Bigla ay nagmadaling naglakad si Clevio papunta sa dalawa. Hindi na nagawang pigilan pa ni El ngunit sa kamalasan ay may biglang dumaang staff sa harap nila na may pinupush na cart. Hindi na sila nadatnan ni Clevio dahil nakasakay na mga ito sa elevator. Nakita pa ni Clevio kung paano yakapin ng babae ang braso ng lalaki. Sir, halika na po. Paniguradong hindi po yun si ma'am. May business trip po siya ngayon eh. Kilala ko ang girlfriend ko, kahit saang angulo. Ayaw ko mga minin sa sarili ko. Mabilis na pinutol ni El ang sasabihin ni Clevio. Umuwi na po tayo, sir. Mas makakabuti po siguro yun. Hintayin na lang po natin si ma'am mamaya. Pumayag si Clevio. Parehas silang tahimik habang nasa biyahe. Maging si El din ay hindi maitatangging si Raquel nga ang nakita nila. Ngunit ayaw lamang nilang aminin sa sarili nila pareho. Kapansin-pansin ang pagkaiba ng aura ni Clevio nang makarating sila sa mansyon. Tila hindi na ito na-excite, ngunit pinipilit pa rin ang sariling maging masaya. Mabilis na natapos ang preparation. 7:00 na ito ng gabi, nagsisidatingan na mga bisitang inimbita ni Lian. Konti lamang ang mga ito. Hanggang sa mainip na ang lahat kakahintay dahil mag-10 na ay wala pa rin si Raquel. Kinakabahan ako, El. Ayoko malamang siyang nakita ko kanina. Sir, kung siya man ang nakita natin kanina, panigurado'y baka kakilala lamang niyang lalaking yon. O di kaya'y kaibigan, kamag-anak. Kilala ko ang mga kaibigan niya at ang mga taong katrabaho niya. Business partnership sila ni Daddy. At ngayon wala pa siya. Hindi niya rin sinasagot ang mga tawag ko. Hintayin na lang natin, sir. Huwag ka munang mag-isip ng kung anong masama. Hindi katagalan ay nakarinig sila ng pag-andar ng kotse. Mabilis nilang pinatay ang mga ilaw, tsaka umaktong tahimik. Hindi katagalan ay dumating na nga si Raquel at papasok na ito ng mansyon. Pagbukas nito sa pintuan ay kaagad nilang pinaandar ang kanilang pasabog at sabay-sabay sumigaw ng happy birthday. Ngunit tila natigilan sila nang mapansing parang lasing si Raquel dahil kung tumawa at lumakad ito ay iika-ika. Agad na lumapit si El kay Clevio. Kita mo na, sir? Hindi po talaga yun si ma'am. Nakasuot ng kulay blue na off-shoulder. Puti ang damit ngayon ni ma'am. Sabi ko po sa inyo eh. Pero yung style ng buhok niya, ganun na ganun. Natigilan si El tsaka nilingon nga ang estilo ng buhok ni Raquel. Parehas na parehas, magulo nga lang siya ngayon. Sir, lapitan niyo na lamang po si ma'am. Kalimutan niyo na po yun dahil hindi naman po tayo sigurado dun. Ngumiti na lamang si Clevio tsaka sinunod ang sinabi ni El. Naging abala si El sa birthday celebration ni Raquel, kakaserve ng mga pagkain at paglilinis. Nang matansya niyang wala nang kasama si Raquel, ay tsaka na siya lumapit dito, dalang regalo niyang nakabalot. Ma'am Raquel, happy birthday po. Ito po ang munting regalo ko sa inyo. Pagpasensyahan niyo na po dahil hindi ko po kaagad na pagplanuhan. Hindi ko naman po alam eh. Tsaka isa pa, ako pong gumawa niyan at sure po akong matibay yan at hindi nagamit. Mabuti nga po dahil nadala ko rito. Nahihiya at kinakabahang sabi ni El. Ngunit ang ekspresyon ng mukha ni Raquel ay tila hindi natutuwa. Nakataas ang kilay nitong binuksan ang gift. Handmade wallet? Anong gagawin ko rito, El? Nakataas ang kilay na tanong ni Raquel. Sasagot pa sana si El ngunit bigla ay umamong mukha ni Raquel tsaka ngumiti ng malawa kay El. Binibiro lang kita, Graciel. Of course I like it. Hindi mo sinabing may skills ka palang ganito? Look babe, ang ganda ng ginawang wallet ni Elle for me oh. Ang hindi alam ni Elle ay kaya biglang umamong mukha ni Raquel dahil lumapit si Clevio sa kanila. Napilitang ngumiti si Elle kahit gulong-gulo siya. Ito pala yun, Elle. Hindi mo naman kaagad sinabi. Pang-designer ang talent mo. Hindi halatang handmade. Thank you po, sir. By the way, sige na, maglinis ka na doon. Yung mga bisita mukhang kailangan pa nila ng mga pagkain.
Halata ni Elle ang peke sa mga ngiti ni Raquel ngunit isinawalang bahala na lamang niya yon. Natapos din ang salo-salo nang halos alauna na. Abala si Elle sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Nang itatapon na niya ang basura sa may likod ng mansyon ay hindi inaasahang nandun pala si Raquel at may kausap sa cellphone. Alam ko! I'm sorry. Pwede bukas na lang? Si Mama kasing nag-celebrate pa dito sa bahay eh. Ayaw ko naman talaga. Hindi ko trip casual na celebration. Kinailangan ko pa talagang makipagplastikan sa mga visitors na in-invite niya eh. Bukas na lang? Dating tagpuan? And make sure na pupunta doon si David ah. Ilibre ka ng inumin and speaking of, alam mo bang muntikan pa nila akong mahuling lasing? Mabuti na lang dahil konti lang nainom ko eh. Gosh, nakakaloka talaga si Mommy. Kung hindi lang dahil sa kumpanya, hindi ko siya pakikisamahan eh. Aalis na sana si Elle ngunit saktong napalingon si Raquel sa kinatatayuan niya. Nagmadali siyang maglakad nang mapansin niya yon ngunit natawag pa rin siya ni Raquel. Rachel? Ma'am? Sinusundan mo ba ako? Ano? Ma'am, hindi po. Kararating ko lang po rito. Kinakabahang sagot ni Elle. Ito lang tatandaan mong maid ka ha? Wala kang lugar sa bahay na to. Isa kang hampas lupang nangangailangan ng masisilugan. Kaya huwag kang didikit-dikit sa mami ko. At huwag kang makikialam sa buhay ko. Kung ayaw mong mawalan ka ng trabaho. Naiintindihan mo ba yon? Yes po ma'am, naiintindihan ko po. Naiiyak na sabi ni Elle dahil hindi siya sanay na ganito palang ugali ni Raquel. Ano pang iniintay mo dyan? Alas! Walang nagawa si Elle kung hindi umalis na lamang din ng mabilisan at magpatuloy sa trabaho. Kinabukasan tuloy ay late siyang nagising dahil sa puyat kagabi. Pagkagising niya, wala na palang tao sa mansyon dahil si Lian ay pumasok sa opisina at si Raquel ay may lakad naman. Pagbukas niya ng main door ng mansyon ay halos atakihin siya sa puso nang makita roon si Clevio. Ay, Diyos mio Marimar! Sir? Natawa na lamang si Clevio. Napatingin si Elle sa ayos ni Clevio. Napakapogi nito sa suot nitong baby pink polo at itim na slacks. Bagong gupit ang buhok at mukhang fresh na fresh. Si Raquel, nandito ba siya? Nagising po kung ako lang mag-isa rito eh. Nakausap niyo po ba? Hindi niya sinasagot ang mga text ko kaya naisip kong baka pagod siya dahil sa party. Tsaka napag-usapan naming susunduin ko siya ng maaga ngayon. Hintayin niyo na lang po siya rito. Gagawa ko po kayo ng makakain. Hindi na. Dito na lang ako sa sofa. Sige, maglilinis na lang din po ako. Halos 1 oras na naglilinis si Elle, kaya ngayon ay nagmamop na siya sa may sala. Bigla ay napansin ni Clevio ang suot na kwintas ni Elle. Teka, saan mo nakuha yung kwintas mo? Ngayon ko lang nakita sa'yo Ito po. Ang sabi sa akin ni Inay, kasama ko na raw to nung mahanap niya ako. Siguro ay connected to sa totoong pagkatao ko tsaka minsan ko lang din naman to isuot eh. Bala ko sanang ibenta dahil totoong gold pero nagagalit si Inay. C? Anong ibig sabihin ng initial na C? Tsaka parang may kaparehas ka niyan Hindi ko lang maalala kung sino. Nakaw sir, hindi talaga maiwasang magkakapareho sa mga kwintas. Hindi ko rin alam anong ibig sabihin ng C. Lumaki na lang akong hindi ito mawala-wala sa akin. Teka, what do you mean bago ka mahanap ng nanay mo? Ikinuwento ni Elle ang tungkol sa kung paano siya nahanap ng inay niya kay Clevio. Wait, ang ibig mong sabihin, natagpuan ka niyang nakasakay sa isang bangka? Umaga ba to o gabi? Hindi ko po sigurado eh. Hindi ko po naitanong kay inay. Alam mo ba kung kailan ka nakita ng inay mo na palutang-lutang sa dagat? January 19, 2005. Yun ang sabi ni inay. You can't be serious. Sa parehong araw na rin yun ay may sumabog na barko, malapit sa pagitan ng Visayas at Mindanao. Ang barkong yun ay may kargang mayayamang mga tao na patungo sana rito sa Luzon galing Visayas. Talaga po?
Kasamang tito ko at ang mag-ama ni Tita Lia na binawian ng buhay sa barkong yon. Marahil ay isa sa mga biktima ng barkong yon ng tunay mong magulang. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Elle. Hindi niya alam ang tungkol dito. Ang nasa isip niya ay baka kasi itinapon lamang siya ng mga magulang niya at isinakay sa isang bangka upang doon na mamatay, ngunit mali pala siya nang iniisip. Hindi pala siya itinapon ng mga magulang niya. Baka nga ay sinagip pa siya ng mga ito para mabuhay. Hindi niya alam ang sasabihin. Masyadong malaking impormasyon ang nasagap niya para i-process. May connection ako sa kumpanya ng may-ari ng barko. Pwede nating puntahan at hanapin ang mga magulang mo ron. Hindi malayong nandun nga ang mga magulang mo. Teka lang, pero paano kung mali pala tayo? Paano kung itinapon pala talaga ako ng mga magulang ko? Natatakot akong malaman ng totoo, tsaka kontento na ako sa inay ko. Lumapit si Clevio kay Elle at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Hindi kita pipilitin pero gusto kong pag-isipan mo to ng mabuti. At kung kailangan mo ng tulong, nandito lamang ako. Isang tawag mo lang. Hindi agad nakasagot si Elle dahil na speechless na siya. Naghahalong emosyon niya. Halos ilang oras ding wala sa sarili si Elle dahil sa mga nalaman niya hanggang sa hindi niya napansing dumating na pala ang dinner time. Umalis na muna ito si Clevio para hanapin si Raquel. Bigla'y dumating si Raquel na mukhang galing na naman sa bar dahil sa suot nitong damit na halos makita ng kaluluwa nito at sa napakakapal nitong lipstick. Ma'am, galing po rito kanina si Sir Clevio. Hindi mo po ba siya nakausap ngayon? Tila hindi interesado si Raquel sa sinabi ni Elle. Mukha pang inaantok ito. Hindi napigilan ni Elle at lumapit na siya kay Raquel. Ma'am, kanina ka pa po hinihintay ni Sir Clevio dito. Nag-aalala na po siya dahil hindi ka pa rin sumasagot sa mga tawag at text niya. Pigil lang inis na sabi ni Elle dahil napapansin na rin niyang mukhang may kakaiba na talaga sa ugali ni Raquel at wala na itong pakialam kay Clevio. Magsusungit na sana pa si Raquel ngunit bigla'y naagaw ang atensyon ni Raquel sa suot ni Elle na kwintas. Dahan-dahan na hinawakan ni Raquel ang kwintas na yon. Napaatras si Elle. Sabihin mo sa akin ang totoo. Saan mo to nakuha? Ninakaw mo to, no? Mabilis na tinapik ni Elle ang kamay ni Raquel na nakahawak sa kwintas niya. Pagbintangan mo na ako sa lahat pero wag lang sa pagnanakaw. Hindi ko to ninakaw. Akin to. Natagalan sa pagsagot si Raquel dahil sa gulat. Napamaang ang labi nito at hindi na alam ang sasabihin. Bakit? Bakit ganyan na lang kayo kung mag-react dahil sa kwintas na to? Anong meron? Nothing. Hindi lang ako makapaniwalang may ginto kang kwintas sa mukha mong yan. Mataray na sabi ni Raquel, tsaka agad na pumasok sa kwarto nito. Wala na lamang nagawa si Elle kung hindi magtimpe sa inis. Naiisip niyang kung hindi lamang niya kailangan ng pera, ay baka nasampal na niya si Raquel. Pagdating ng dinner time, kung saan kumakain ang mag-ina sa lamesa, ay dumating si Clevio. Umalis na roon si Elle at pumunta sa likod upang magtapon muli ng basura. Naalimpungatan silang lahat na bigla ay sumigaw ng malakas si Raquel. Dahilan kung bakit mabilis na bumalik si Elle sa loob ng mansyon. Ma'am, ano po yun? Mommy! Yung mga kwintas ko! My bracelet! Yung singsing coat yung higaw ko! Biglang nawala sa cabinet ko! Oh my God! Atakihan siguro ako sa puso! Ano? Paano nangyari yun? Nandyan lang yan sa kwarto mo. Paano mawawala yan dyan? Tulungan na kitang hanapin yun sa kwarto mo, babe. Paniguradong nandyan lang yan. Sabi ni Clevio at agad na umakyat sa kwarto ni Raquel. Tulungan ko na po kayo sa paghahanap, ma'am. Wala naman pong nakapasok dito sa mansyon. Paniguradong nandyan lang po yan. Naputo lang sasabihin ni Elle dahil kaagad na pinutol ni Raquel yon at itinuro pa talaga siya. You! Ikaw lang naman ang nakapasok sa kwarto ko! Kinuha mo yung jewelry ko! Ano? Ma'am, dinala ko lang po sa kwarto mo yung mga nilabhan ko mga damit. Hindi ko nga alam kung saan nakatago yung mga singsing mo eh. Liar! Sinungaling ka! Ikaw ang kumuha nun! Kung hindi ikaw, tingnan natin sa maid's quarter.
Anak, kumalma ka. Hindi na natin kailangan pang tinan ng kwarto ni Elle. Hindi niya magagawa yun. Ma'am Lian, ayos lang po. Wala po akong kinuhang gamit kaya kumpiyansa po kung wala po kayong mahanap na kahit ano sa kwarto ko. Si Raquel naman ay nagmadaling bumaba ng hagdan. Binangga pa talaga nito si Elle. Nagtamang paningin ni Clevio at Elle. Alala ang nasa ekspresyon ng mukha ng binata habang si Elle ay kumpiyansa lamang. Sinundan nila si Raquel sa quarters room at agad ngang naghalongkat ng gamit ni Raquel. Anak, stop! Alam nating hindi magagawa yun ni Gretchen. Baka nasa kwarto mo lang yun. Bigla ay sarkastikong tumawa si Raquel at hindi katagalan ay may kinuhang mga kulay gintong accessories sa kung nasaan ang mga damit ni Elle. Gulat na gulat silang lahat, lalo na si Elle. Wala siyang kaalam-alam paano napunta ang mga gintong yon sa damitan niya. Ito bang nais mong patunayan, Elle? Sa tingin mo, hindi ko mahanap kahit sa underwear mo itago itong mga alahas ko? Napamaang ang labi ni Elle at hindi alam ang sasabihin. Ngayon may paliwanag kung paano napunta ito sa mga damitan mo. Ikaw pa ang huling pumasok sa kwarto ko. Hindi ko alam paano yan napunta dyan. Nauubos ang boses ni Elle dahil naiisip niyang kahit anong sabihin niya ay lumabas na ang alahas at sa mga gamit pa niya. Naiisip niyang hindi na siya paniniwalaan pa ni Lian at Clevio. Rachel? Ma'am, hindi ko po talaga alam. Wala po akong ideya. So, ano tong hawak-hawak ko rito? Sinasabi mo bang ako ang naglagay ng mga alahas na to sa damitan mo? Sinong niloko mo? Kitang-kita na ngang lahat na nakita ko na nasa damitan mo eh. Hindi ko po alam. Rachel, I'm so disappointed. Sabi ni Lian at kaagad na naglakad palayo kay Elle nang may mabibigat na paghinga. Pati si Clevio ay nag-iwas sa kanya ng tingin. Bumuhos na ang kanyang mga luha. Hindi alam ang gagawin. Ngayon ay nagtama na mga mata nila ni Raquel. Ma'am? Hindi pa man natapos si Elle sa sasabihin ay bigla na siyang pinutol ni Raquel. Ano pang hinihintay mo? Mag-ipon ka na ng mga gamit. 'Cause you're fired! Wala ka ng karapatang magtrabaho rito. Pero wag ka mag-alala. Ibibigay ko sa yung sweldo mo. At triple pa yan. Para hindi ka na nagnanakaw. Raquel, gabi na. Hindi siya pwedeng umalis. Wow! So ano? Kinakampel mo ng babaeng to kaysa sa akin? Ako na nga biktima rito. Ako pang masama. Hindi yun ang pinupunto ko. Gabi na Raquel oh. Kahit galit ka, hindi mo pa rin siya pwedeng paalisin ng ganitong oras. Maraming siraulo sa labas. Baka kung ano pang mangyari. Okay lang po sir. Maghanap na lang po ako ng apartment na matutuluyan. Hindi. Magstay ka na lang muna sa amin. Hindi ka pwedeng lumabas ng ganitong oras. Hindi siya magsistay sa bahay niyo. At hindi rin siya matutulog dito. Magnanakaw ang babaeng yan, babe! Ano pa bang gusto mong kunin niya? Napapaluhang, dumiretso si Elle sa kwarto tsaka nagmadaling inayos sa mga gamit niya. Desidito na talaga siyang umalis. Elle, hindi ka muna aalis. Anong oras na oh? Babe! Shut up! Hayaan mo na siya! Yan ang nababagay sa mga taong magnanakaw. Hindi nagawang pigilan ni Clevio si Elle. Nakapag-impake na ito ng mga gamit tsaka naluluhang lumabas. Na hindi man lang siya lumingon kina Clevio at Raquel. Sobra-sobra na para sa kanya ang lahat. Kahit wala naman siyang ninakaw, ay napaparusahan pa siya. Raquel, hindi na kita kilala. Ang bungakala ko ay hindi ka ganito ngunit masama rin palang ugali mo. Babe, saan ka pupunta? Babe, mas pipiliin mo ba ang magnanakaw na yan kaysa sa akin? Babe, wag kang aalis. Pakiusap. Gosh, babe, it's my birthday. Pero ito na agad ang ginagawa mo sa akin. Pinilit ni Raquel si Clevio ngunit kumpiyansa na talaga itong umalis at samahan si Rachel. Umiyak pa rin si Elle na hinabol ni Clevio habang papalabas na ito ng gate. Mas lalong binilisan ni Elle ang paglalakad, ngunit sadyang mas mabilis talaga maglakad si Clevio kaya agad nitong naabutan si Elle. Sinubukang hawakan ni Clevio ang kamay ni Elle ngunit nagpumiglas siya. Sir, mauna na po kayo. Kaya ko ng sarili ko.
El, anong oras na oh? Delikado na. Sumama ka na lang sa akin sa bahay. O kung gusto mo, may alam akong hotel dito na pwede mong palipasan ng tulog. Sir, hindi niyo po ba narinig si ma'am? Hindi ka dapat sumama sa mga magnanakaw dahil baka kung ano pa ang mawala sa'yo. Naniniwala ako sa'yo, El. Alam kong hindi mo magagawa yon. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paano yun napunta sa mga damitan ko. Ako rin, El. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang makahanap ng matutuluyan mo. Huwag na po, sir. Sobra-sobra na pong pinapakita niyong kabaitan. Hindi ko na po kayang tanggapin ng iba. Isa pa, hindi niyo po ako kailangan dahil hindi naman na ako nagtatrabaho kay Ma'am Raquel. Hindi porke hindi ka na nagtatrabaho doon, ay hindi mo na deserve ang kabaitan. Sir, umalis ka na lang po. Gusto ko mapag-isa. Itinulak ni El si Clevio palayo at dinalang muli ang mga gamit niya at nagmamadaling naglakad. Hindi na niya alam kung saan siya tutungo, ngunit ang naiisip lamang niya ngayon ay gusto niyang lumayo sa kahit na sino. Gusto na lamang niyang maglaho. Sir, pakiusap! Huwag mo na akong sundan! Kaya ko ng sarili ko! Sigaw ni El dahil nararamdaman pa niyang sinusundan talaga siya ni Clevio hanggang sa hindi na niya maramdaman ang lalaki sa likod niya. Napabagal ang paglalakad niya habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha niya. Hindi katagalan ay may nadaanan siyang swing. Pumunta siya roon at naupo. Pilit na pinapatahan ang sarili. Nakatingala na lamang siya sa kalangitan habang nagpupunas ng mga luha. Hindi katagalan ay naramdaman niyang may gumalaw sa duyang kinauupuan niya. Hindi na niya kailangang pang lumingon dahil alam na niya kung sino yon. Base lamang sa pabango nito. Hindi mo na ako kailangang samahan dito. Umuwi ka na. Pagod ka. Isa pa, may plano kayo ngayon ni Ma'am Raquel, diba? Huwag muna natin siyang pag-usapan. Ang importante ay safe ka ngayong gabi. Bakit ka pa ba nandito? Dahan-dahan ay naupo rin si Clevio sa kabilang duyan at dinuyan ang sarili. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, naniniwala ko sa'yo. Alam kong hindi mo magagawa yun. At ayaw kong mag-isa ka rito sa labas. Napapagod na akong sabihin sa'yong hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi sumagot si Clevio at basta na lamang tumingala sa kalangitan kung saan maliwanag ang buwan at maraming mga bituin sa kalangitan. Kung hindi mo mamasamain, may offer akong trabaho sa'yo. Yung pinsan kong may-ari ng bakery, hiring ng waitress. Sabi ni Clevio, naalala nitong tungkol doon. Nawawalan na ako ng gana. Siguro magpapahinga na muna ako saglit tsaka babalik din. Maraming salamat sa offer, sir. Nawawalang lakas na sabi ni El. Sinabi ko naman sa'yo kung may kailangan ka. Nandito lang ako. Pakiramdam ko tuloy. Pinagtataksilan ko si Ma'am Raquel. Paano mo nasabi yan? Siya ang girlfriend mo pero nandito ka. Matagal bago nakasagot si Clevio. Hindi ko nga rin alam eh. Ang laki na kasi ng pinagbago ni Raquel. Katulad ngayon, hindi man lang niya ako sinipot nang imbitahan ko siya ng dinner. Hindi niya gawain yun noon. Madalas na rin niya akong hindi ina-update. Nagtataka na nga ako kung may nagawa ba akong mali. Ang pagkakaalam ko, sir, wala kang ginawang mali. Ginagawa mo lang ang responsibilidad mo bilang boyfriend ni Ma'am Raquel. Huwag na muna nating pag-usapan ng tungkol dyan. Hindi na sumagot pa si El. Makailang ulit na pamimilit ni Clevio ay napapayag ni Clevio si El na pumunta sila sa isang malapit na hotel upang tuluyan ni El. Pumunta na sila roon at buti na lang dahil open pa yon kahit sa ganitong oras. Si Clevio na rin ang nagbayad ng lahat ng gastusin. So mauna na ako ha? Sige po, sir. Tatanawin ko po to habang buhay kong utang na loob sa inyo. Maliit na bagay, El. Isa pa, pagbawi ko na rin dahil sa ginawa ni Raquel. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Huwag na po, sir. Kailangan nyo na pong umuwi. Matutulog na rin po ako. Okay, kung ganoon, mauna na ako. Mag-ingat ka palagi. Ngumiti lamang si El.
Pagtalikod ni Clevio ay kaagad na niyang isinara ang pintuan. Hindi rin siya makatulog buong gabi dahil sa kakaisip sa nangyari. Hindi siya kailanman nagnakaw ng kung ano pero sa nangyari ngayong gabi ay masyadong inuubos ang enerhiya niya. Tiningnan niya mga gamit niya at doon niya na-realize na nawawala pala ang kwintas niya. Bumilis ang pagtibok ng puso niya. Hinubad niya yon kanina habang nasa mansyon siya at sigurado siyang nilagay niya yon sa bag sa kung saan nahanap ni Raquel ang mga alahas. Tuluyan siyang hindi nakatulog. Kinaumagahan ay nag-isip siya ng gagawin kung babalikan niya ba ang kwintas na yon sa mansyon o hindi na. Kinabukasan, sa pag-iisip na baka maabutan pa siya ni Clevio sa hotel, sakaling bisitahin siya nito, ay kaagad siyang umalis kahit wala man lang siyang tulog. Naiisip niyang maghanap muna ng matinong trabaho at lumayo na kapag nakuha na niya ang kwintas. Sa ngayon ay pag-iisipan pa niya kung paano kukunin yon. Hindi naman katagalan ay nakahanap siya ng kahit papano ay matinong trabaho bilang waitress sa isang juice bar na malapit lang din sa street ng mansyon ni Raquel. Plano niya kapag nakuha na niya ang sahod nito at medyo lumuwag-luwag na ay babalikan niya ang kwintas sa mansyon ngunit sa ngayon ay kinakabahan siyang bumalik dahil baka makita na naman siya ni Raquel at pagbintangan na naman ng kung ano-ano. Habang nasa trabaho ay pansin niyang kanina patawag ng tawag si Clevio. Marahil ay hinahanap na siya. Nagsimula na rin siya sa nahanap niyang trabaho. Hindi man lang niya sinagot ang tawag at basta tinurn off ang cellphone upang hindi na ito nagva-vibrate. Kinagabihan, pagbukas ni Elle ng cellphone niya ay hindi na mabilang ang mga missed calls ni Clevio. Hanggang sa biglaan ay tumawag si Clevio ng 12:00 ng gabi. Dahil nakukulitan na si Elle, ay sinagot na lamang niya ito para matahimik na rin ito. Elle, nasan ka ngayon? Ikaw ba yan? Nag-aalala na ako sa'yo. Ang tagal kitang tinatawagan pero hindi mo man lang sinasagot. Anong nangyari? Matagal bago nagawang sumagot ni Elle. Okay lang po, sir. Doon tuluyang nakaginhawa si Clevio na parang takot na baka may nangyaring masama kay Elle. Ipinapahanap ka ni Tita Lian. Wala na akong plano makipag-usap kay Ma'am Raquel. Nako ko nang nagnakaw ako. Hindi yun tungkol doon. Pakiramdam ko importanteng isang to. Dahil maging mga bata niya ay inutusang hanapin ka. At i-check ang background mo Ano? Bakit naman niya gagawin yun? Hindi ko nga rin alam. Ang alam ko lang hinahanap niya ang kwintas sa suot mo. At ipinagtanong kung kanino. Aligaga pa nga siya Hindi ko tuloy alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hindi na pinatapos pa ni Elle ang sasabihin ni Clevio at kaagad na siyang nagsalita. Akin po yun, sir. Hindi ko po ninakaw. Kung balak akong kausapin ni ma'am tungkol sa kwintas ko, kahit sa korte pa kami magharap. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi na natapos ni Clevio yung sasabihin dahil kaagad na pinutol ni Elle ang tawag. Kinabukasan, napag-isip-isip na ni Elle. Pupuntahan na lamang niyang kwintas niya sa mansyon. Tutal, gusto rin naman pala siyang makausap ni Lian. Pagsapit ng tanghalian ay kaagad na nga siyang tumungo sa mansyon. Mabuti na lamang ay kaagad siyang pinatuloy ng guard dahil kilala na siya roon. Tumuloy kaagad siya sa loob ng mansyon. Mabuti na lamang ay naabutan na niya si Lian na nasa sala at mukhang nagmamadali. Ma'am? Mahinang banggit ni Elle nang makapasok siya sa loob at makita ang madam. Tila nakakita naman ng multo si Lian kung makareact. Matagal bago nito tuluyang na-process na nasa harap na nito si Elle. Dahan-dahan ay lumapit si Lian kay Elle at niyakap ito ng mahigpit. Nagulat na lamang si Elle dahil doon. Ang ekspresyon kasi ng mukha ni Lian ay gulat, nangungulila at masaya. Napano ka, Graciel? Wala man lang akong balita sa'yo simula nung umalis ka. Naghanap lamang po ako ng trabaho. Tsaka isa pa, nasabi po ni Sir Clevio na ipinapahanap niyo raw po ako. Oo, tungkol sa kwintas. Ito, ang sinabi sa akin ni Clevio, ikaw daw nagmamay-ari nito? Inilabas ni Lian ang kwintas ni Elle at pinakita sa kanya.
Sinubukang kunin ni Elle ngunit biglang binawi ito ni Lian. Ma'am, akin po ang kwintas na yan. Hindi ko po yan ninakaw. Naiiyak na muling tumitig si Lian kay Elle hanggang sa tumuloy-tuloy na ang pagbuhos ng mga luha galing sa mga mata nito. Elle, please, magsabi ka ng totoo. Kanino tong kwintas na to? O saan mo to nakuha? Nagmamakaawa ng boses ni Lian. Ma'am, ano po bang meron? Nagsasabi po ako ng totoo. Sa akin po ang kwintas na yan. Hindi ko po yan pinulot o ninakaw. Hindi po ako magnanakaw. Yan ang totoo! Magnanakaw ka! Napatingin si Elle sa taas nang marinig ang malakas na boses ni Raquel. Galit na naman ang ekspresyon ng mukha nito. Raquel, ang kapal na mukha mo! Pati kwintas ng totoong anak ni Mommy, nanakawin mo? Siguro, kinuha mo to sa kwarto diyan, no? Nagulat si Elle sa narinig. Wala siyang ideya na ang kwintas na yon ay pagmamay-ari pala ng matagal ng patay na anak ni Lian. Pero sigurado rin siyang sa kanya ang kwintas na yon. Yun ang kwento ng nanay niya sa probinsya at may mga larawan pa nga siya nung maliit pa siya kasama ang kwintas na yon. Naalala niya bigla, may litrato nga pala siya nung baby pa siya kasamang inay niya. Kaagad niyang kinuha yon sa wallet niya at ipinakita kay Lian at Raquel. Ito po ang patunay na akin ang kwintas na yan. Litrato ko po yan matapos akong matagpuan ni inay sa isang palutang-lutang na bangka. Kinuha ni Lian ang litrato at mas lalo pa itong naiyak nang makilalang itsura ng anak. Hindi katagalan ay niyakap ni Lian ng mahigpit si Elle habang tuloy-tuloy ang pag-iyak nito. What? Mommy? Naniniwala ka sa magnanakaw na yan? Hindi siya si Ate Cristel. Niloloko ka lang ng magnanakaw na yan. Mommy! Raquel, pakiusap. Huwag mo nang dagdagan pang maraming iniisip ko. Masaya lang ako dahil kahit papano nakita kong kwintas na binili naming kasamang papa ni Cristel at ang litrato ng anak ko. Ma'am, hindi ko po maintindihan. Itong kwintas na to, binigay ko to sa anak ko. Pinasuot ko kay Cristel bagong trip nila ng asawa ko sa Mindanao. Pero ngayong nasa iyo na to, maging ang litrato ng anak ko. Ang sabi po sa akin ni Inay ay natagpuan niya po akong palutang-lutang sa dagat. Panahong January 19, 2005. Mas lalong lumalim ang pag-iyak ni Lian at niyakap muli si Elle. Ikaw nga si Cristel. Kaya pala unang tingin ko palang sa iyo, naramdaman ko na ang ruksong dugo. Ikaw ang baby Cristel ko. Ano? Mommy? Nakita mo lang yung kwintas at yung litrato? Inisip mo kaagad na siya si Ate Cristel? Hindi siya si Ate Cristel! Who knows? Baka ninakaw niya lang yan o gawa-gawa niya lang yan. Bigla hinila ni Raquel si Lian palayo kay Elle. Wala akong ninanakaw. At totoo lahat naman sinasabi ko. Huwag kang sinungaling, magnanakaw ka! Wala na si Cristel! Hindi magiging ikaw si Ate Cristel! Patay na siya! Bigla ay sinabunutan ni Raquel si Elle. Malakas itong hinila ang buhok ni Elle dahilan kung bakit mapasama rin si Elle sa paghila ni Raquel. Nasasaktan na talaga si Elle dahil napaiyak na siya at pakiramdam niya ay matatanggal ng anit niya sa ulo. Raquel, tama na! Hindi pa patay ang anak ko! Hindi patay si Cristel! Siya, si Cristel! Raquel! Malakas na itinulak ni Lian si Raquel palayo kay Elle dahilan para mapaupo sa sahig si Raquel. Walang nagawa si Raquel kung hindi maiyak at iniisip na kinakampihan ni Lian si Elle kumpara sa kanya. Umiiyak siyang umalis doon at nag-walkout. Si Lian naman ay muling niyakap ng mahigpit si Elle. Sabik na kasamang muli ang anak. Ma'am, tama naman po si Ma'am Raquel. Wala pa pong sapat na ebidensya tungkol dyan. Bukas na bukas, magpapa-DNA tayo para malaman at masigurado natin ang totoo. Pero ngayon, malakas ang pakiramdam kong ikaw nga si Cristel. Buhay ka.
Buhay ka nga, anak ko. Walang nagawa si Elle kung hindi samahan na lamang si Lian sa gusto nitong iparating. Pero hindi niya maitatangging may kung ano sa pakiramdam niya ang guminhawa at malakas din ang kutob niyang tama nga ang sinasabi ni Lian. Hindi rin siya makapaniwalang sa wakas ay may tumawag sa kanyang anak na totoo niyang kadugo. Ano? Nagugutom ka ba? May masakit ba sa katawan mo? Sabihin mo lang, ipagluluto kita. Diyos ko, saan ka natulog kagabi? Nakatulog ka ba ng maayos? Patawarin mo ko, anak ako. Hindi ako naging mabuting ina sa'yo. Ma'am, pinoprocess ko pa pong pangyayari. Gusto ko po munang magpahinga. Gusto mo magpahinga? Walang problema. Lilinisin ko ng kwarto mo, ha? Pero huwag ka mag-alala. Parati ko namang nililinis yun, kaya malinis na yun. Dito ka lang muna, ha? Ma'am, wag na po. Ako na po. Sanay na po akong maglinis, tsaka hayaan niyo po muna ako. Ihintayin na lang po natin ang magiging result sa DNA. Ayoko pong umasa. Ayoko pong umasa tayo sa hindi naman totoo. Naintindihan ko, anak. Sige, magpahinga ka na muna at dadalan kita ng pagkain mo sa kwarto. Tumango lamang si Elle tsaka sinunod si Lian. Alam na niya kung nasa ng kwartong yon, ngunit hindi siya nakapasok doon kailanman dahil ipinagbabawal yon ni Lian. Kaagad siyang napahiga sa kama at pinunasan ng mga luha. Pakiramdam niya ay sobra-sobra ng pangyayari sa linggong to at hindi na nakakayanan pa ng utak niya. Ngunit natahimik siya nang mapansin ang malaking litrato sa table. Litrato yon ni Lian na may kasamang baby at isang lalaki na nakapang sundalong damit. Sundalo, ang totoong ama ni Elle. Kaagad na kinuha ni Elle ang iba pang litrato niya nung baby pa siya at pinagtabi ito. Kamukhang-kamukha nga niya ang baby na yon. Nakita niya rin ang isang single photo niya na suot ang kwintas. Muling pumatak ang mga luha niya. Na-confirm na niya sa sarili niyang siya talaga si Cristel at siyang nawawalang anak ni Lian. Hindi katagalan ay bumukas ang pintuan ng kwarto at iniluwal nun si Lian na may dalang pagkain na nakalagay sa tray. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Cristel. Pagkababa ni Lian sa tray ay agad siyang tumakbo sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Niyakap naman siya pabalik ni Lian. Parehas na sila ngayong hindi matigil sa pag-iyak. Una pa lang, anak, ramdam ko na eh. Alam kong buhay ka. Kaya inaalagaan ko tong kwarto mo kasi alam kong babalik ka. Saad ni Lian. Agtagal ko pong inintay yung pagkakataong malaman ang totoo ko pong pagkatao. Ngayong nandito ka na, huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat, ha? Mabawi ako, anak. Patawarin mo ko kung hindi kaagad kita nahanap. Hanggang ngayon nga, pinaghahanap pa rin kita. Mabuti na lamang at dumating ka sa akin. Mahal na mahal kita, Cristel. Hindi kita kinalimutan kailanman. Naiintindihan ko po. Yung inay mo, gusto ko siyang makausap. Tatawagan ko po siya. Susunduin natin siya, anak. Malaking utang na loob ko sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kita mahanap ngayon. Mabait po ang inay ko. Paniguradong magkakasundo po kayo. Pinakawalan ni Lian si Elle mula sa pagkakayakap at tinalikan siya sa noo. Hindi ako kailanman nawala ng pag-asa. Mabuti na lang at mabait ang Diyos. Ngumiti si Rachel. Ngayon ay kumpirmado sa sariling siya nga si Cristel kahit na wala pang DNA test. Iniwan na muna siya ni Lian sa kwarto upang kumain. Ito na ang pinakamasayang araw para kay Elle, ang makilalang tunay niyang ina at pagkatao. Nakatulog na rin siya ng mahimbing at hindi ganon kabigat ang dinaramdam. Kinagabihan sa table, mabilis silang nakapag-hire ng bagong maid at kahit na minamalditahan ni Raquel minsan ang bagong maid ay sinisigurado ni Elle na naipagtatanggol niya ito. Tahimik silang kumakain sa lamesa. Halatang awkwardness kay Raquel. Mommy, may lakad po ako bukas with the girls.
Ipagpaalam ko lang sana kung okay lang po ba na mag-overnight ako sa kanila? Raquel, pupunta tayo bukas sa Mindanao upang bisitahin ng inay ni Cristel. Ano? Bakit naman? Anak, kailangan natin siyang makausap. No! Isa pa, hindi ko pa naman tinatanggap na kapatid ang magnanakaw na yan. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Hindi kita pinalaking ganitong ugali, Raquel. Wala pang DNA result, Mommy. Raquel! Walang nagawa si Raquel kundi manahimik na lamang at tingnan na masama si Elle. Dumating ang gabi, hindi makatulog si Elle kaya naisipan na lamang niyang lumabas na muna upang magpahangin. Pumasok siya sa isang 7-Eleven at bumili na lamang ng noodles upang magpainit dahil malamig sa labas. Bigla'y bumukas ang pinto at pumasok si Clevio. Nagtama kaagad ang mga mata nila. Halatang gulat at saya sa ekspresyon ng mukha ni Clevio, ngunit lumapit pa rin ito kay Elle. Hay, anong ginagawa mo rito? Ang gabi na. Hindi ako makatulog eh. Ikaw, bakit ka nandito? Sa kabilang street lang ang bahay ko. Tsaka hindi ako makatulog. Okay. Tipid na ngumiti si Elle. Ikaw, bakit ka pala nandito? Bumalik ako sa mansyon. Oo nga pala. So, anong sabi ni tita? Ngumiti lamang si Elle at hindi sinagot si Clevio. Tumayo muna si Clevio at bumili din ng sarili nitong noodles bago bumalik sa table kung nasaan si Elle. Nga pala, hindi mo ba nakausap si Raquel? Hindi na siya nakipag-usap sa akin. Hindi. Tipid na sabi ni Elle at hindi na nasundan pa ang usapan nilang yon. Hindi katagalan ay nakita nilang dumaan si Raquel na nakasuot ng itim na jacket at itim na jeans. Nakahoodie pa ito at palingon-lingon sa paligid na mukhang may tinatakasan. Agad na tumayo si Clevio upang sanay lapitan si Raquel ngunit dire-diretso lamang ang lakad ng dalaga. Lumabas si Clevio ng store at hinabol naman ito ni Elle. Hanggang sa pumunta na pala sila sa isang store na nakatago pa sa isang liblib na lugar. Nagkatinginan silang dalawa ni Clevio bago tuluyang pinasok ang store. Nakita nilang pumasok si Raquel sa isang nakatagong pintuan kaya sinundan naman nila yon at gulat silang pareho nang makita ang isang secret bar pala yon. Kaagad nilang hinanap kung nasaan si Raquel at gulat sila pareho nang makita ang bihis na kaagad si Raquel sa napakaikli at fitted nitong itim na damit at may hawak na baso ng wine sa kabilang kamay habang may kausap na lalaki. Ang lalaking yun, siyang nakita natin sa mall. Tiningnan din ni Elle ng mabuti at tama nga si Clevio. Yun ang lalaking nakita nilang lalaki na kasama ni Raquel noon. Mas lalo pa silang natigilan na bigla ay maghalikan si Raquel at ang lalaking yon hanggang sa palalim na ang palalim ang kanilang halikan at kung saan-saan na makamay ng lalaking yon. Hindi na napigilan pa ni Clevio yung sarili at lumabas na siya ng bar. Sinundan nito ni Elle. Tahimik lamang sila pareho hanggang sa nagpaalam na si Clevio na uuwi na lamang. Mauna na ako sa'yo, Elle. Mag-ingat ka sa daan. Ikaw rin. Umuwi silang pareho na malalim ang iniisip. Parehas na hindi inaakalang magagawa yun ni Raquel. Lumipas ang ilang linggo, nakakapag-adjust na si Elle sa mansyon ngunit hindi pa rin sila nagkakasundo ni Raquel. Matapos nilang puntahan ang inay ni Elle ay doon na nila ito pinatira sa mansyon. Si Elle naman ay napasok na sa kumpanya dahil siyang magmamana ng kumpanya ng kanyang tatay na si Lian ang nagpapatakbo. Sa loob din ng mga linggong yon ay matagal nang hindi na nakakapag-usap si Clevio at Elle. Nakipaghiwalay na rin si Clevio kay Raquel kaya hanggang ngayon ay galit pa rin si Raquel kay Elle. Ang mga weeks na yon ay dumating hanggang 5 buwan. Isang araw, habang nasa mall si Elle upang mamili ng kanyang isusuot dahil may party sa kumpanya nilang anniversary nito, ay biglang may nakasabay siyang lalaki sa elevator. Pamilyar ang amoy. Abala siya kanina sa kanyang bag kaya hindi niya nakita ang itsura ng lalaking yon. Pero may kutob na siya kung sino yon. Ayaw lamang niyang aminin sa sarili. Nang bumukas ang elevator sa 3rd floor na ito kung saan siya pupunta, lumabas siya roon nang hindi lumilingon sa likuran.
Ngunit bigla ay naramdaman niya ang paghila sa kanyang kamay. Napalingon siya at nakita si Clevio. Hawak-hawak ang palapulsuhan niya. Graciel. Hindi sumagot si Elle pero alam niya sa sariling gusto niya rin kausapin muna si Clevio dahil matagal na silang hindi nakapag-usap. Hindi kita nakilala. Nagbago ka na talaga. Matagal din kasi tayong hindi nakapagkita. Narinig ko ang balita. Nakita ko sa post ng kumpanya nyo. Ikaw nga si Cristel. Hindi sumagot si Elle, bagaman ay tumingin na lamang sa kamay ni Clevio na nakahawak sa palapulsuhan niya at tinaasan ng kilay ang lalaki. Nahihiya naman si Clevio na binitawan ang kamay niya. Kung hindi mo mamasamain, okay lang bang sabay tayo mag-lunch ngayon? Huwag kang mag-alala, treat ko. Wala rin naman akong gagawin ngayon kaya walang problema. Ngumiti si Clevio na parang nanalo sa loto at kaagad ay naghanap sila ng makakainan. Dinala siya ni Clevio sa isang Japanese restaurant kung saan wala ring katao-tao kaya komportable silang dalawa. Kaagad na lumapit ang waiter upang makapag-order sila, pagkatapos ay tahimik na naman silang dalawa. So, bakit ka pala nandito? Anong balak mong bilhin? Masusuot at ibang gamit para sa upcoming anniversary ng kumpanya. Wow! Invited ako ron eh. In-invite ako ni tita. Mabuti naman. Namulupot muli ang katahimikan sa paligid nila at hindi na nakatiis si Clevio na magsalita. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nakalain mo yon? Napakaliit talaga ng mundo, no? Nasa mansyon ka lang noon pero ikaw palang hinahanap ni tita. Kaya pala pamilyar sa akin ang kwintas mo. Hindi rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Pakaramdam ko nga natutulog pa ako at panaginip ang lahat. Nagmana ka sa tatay mo. Kilala ko siya noon. Madalas kong makita. Talaga? Mabait, ngunit maotoridad. Ikaw ang magandang version ng tatay mo. Iyong matang mapang-akit. Kissable na lips, mapupulang cheeks. Maitim na mata at matangos na ilong. Perpekto. Bigla ay namula ang pisngi ni Elle sa narinig. Napansin niyo ni Clevio kaya natawa ito. Hoy, nagbablush. Pero alam mo, sa totoo lang, namiss kita. Maraming mga araw na gusto kong makipag-usap sa'yo at makita ka pero hindi ko alam kung paano. Napalunok si Elle sa narinig. Mas lalo tuloy siyang namula at hindi magawang magsalita. Nang ma-realize din ni Clevio ang mga pinagsasabi niya, ay napaiwas ito ng tingin dahil sa hiya. Mabuti na lamang at dumating na ang in-order nila kaya naibsan ng awkwardness sa pagitan nila. Mabuti na lamang at napalitan ng topic nila. Marami silang napag-usapan hanggang sa ma-realize silang halos magdadalawang oras na pala silang nag-uusap. Clevio, mauna na ako. Salamat sa treat. Kahit ano, para sa'yo. Kumindat pa talaga si Clevio, dahilan para tumalo ng puso ni Elle at mas lalong mamula ang buong balat. Natawa na lamang si Clevio nang mapansin yon. Kaagad na siyang umalis. Mabilis na lumipas sa mga araw, narito ng araw ng party ng kumpanya. Sa gabing ito ginanap sa kumpanya din mismo. Nasa stage si Lian kasama si Raquel, hindi maalis si Raquel sa tabi nito. Habang si Elle ay nasa lamesa kasamang mga bisita. Abala si Lian sa pag-welcome sa mga bisita hanggang sa pinakilala na ni Lian si Elle sa mga bisita bilang Cristel. Ang reaksyon ng mga tao ay may halong gulat at saya nang umakyat si Cristel upang ipakilalang sarili sa mga audience. Ikaw talaga si Cristel! Ang gandang bata! Kaya pala kamukha mong former CEO. Ang ganda mo! Niyakap ng sekretarya ng kumpanya si Elle. Salamat po. Habang nakikipag-usap si Elle sa mga bisita, ay nakita niyang papalapit si Clevio. Ngumiti si Elle at sinalubong si Clevio na gwapong-gwapo sa suot nitong navy blue suit. Ang ganda mo, Graciel. Namamanghang saad ni Clevio at tinawakan ng hibla ng buhok niya upang itago sa kanyang tenga. Namula ang pisngi ni Elle ngunit pilit niyang itinago yon. Bagay sa iyong suot mo. Pwede ka bang maisayaw?
Ngumiti si Elle at kinuhang nakalahad na kamay ni Clevio, sabay na hinawakan ito sa balikat at sumabay sa mahinang tugtog ng musika. Kasama na rin nilang ibang mga staffs na sumasayaw din sa dance floor. Tahimik silang dalawa habang sumasayaw sa musika. Nakatingin si Raquel. May boyfriend na yan. Flight din niya sa isang araw. Balak siyang papuntahin ni Mommy sa States para sa karir niyang modeling. Mabuti naman. Matagal na niyang pangarap na mag-model. Natatakot akong humandle ng kumpanya. Alam kong kaya mo yan. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Natawa si Elle sa narinig. Totoo. Simula nung una kitang makita, inatake mo pa nga ako nung walis nun eh. Natatawa pa rin ako tuwing naalala ko yun. Huwag mo nang ipaalala yun. Tsaka anong connect nun sa pagiging matatag? Tumatawang tanong ni Elle. Hindi ko maintindihan pero nung una kitang makita, parang meron sa akin ang nabuo. Parang ikaw yung babaeng matagal ko nang hinahanap. Ngayon, unti-unti ako'y nabubuo. Ano? Ang corny mo? Saan na nga nagbibiro lang ako eh. Pero hindi. Seryoso ako, Elle. Saan? Bigla yung humigpit ang hawak ni Clevio sa bewang niya na parang nanginginig pa ito. Pinalapit ni Clevio si Elle sa katawan nito, tsaka bumulong. Gusto kita, Elle. Natigilan si Elle sa narinig. Namumula ang kanyang pisngi at hindi makatingin ng diretso kay Clevio. Nitong lumipas na mga araw, walang ibang laman ng utak ko kundi ikaw. Mababaliw ako sa kakaisip sa'yo. Kaya ngayon, napag-isip-isip ko na kailangan ko nang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Dahil kung hindi, baka tuluyan akong mabaliw sa kakaisip sa'yo, Elle. Hindi lang kita gusto. Mahal na kita. Lahat ng katangiang hinahanap ko sa babae, nasa iyo lahat. Matagal bago nakasagot si Elle. Hindi ko alam anong sasabihin ko, Clevio. Alam ko. Hindi mo kailangang magsalita o sumagot. Sinasabi ko lang sa iyo ang nararamdaman ko. Alam kong hindi rin naman ganun ang nararamdaman mo para sa akin. At tanggap ko na yon. Hindi kita pinipilit na gustuhin ako. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos nito, hindi na ako lalapit sa iyo. Upang hindi na lumalim ang nararamdaman ko sa iyo. Hindi ka agad matapos ni Clevio ang sasabihin dahil pinutol na ito ni Elle. Ayokong lumayo ka. Huwag kang lalayo. Hindi pa man natapos ni Elle ang sasabihin ay bigla na lamang siyang hinila ni Clevio upang idein sa malambot na halikan. Natigil ang lahat sa pagsasayaw nang ang spotlight at tumama sa kanila at lahat ay nakatingin na rin sa kanila ngunit pakiramdam nilang dalawa ay sila lamang ang nasa dance floor at nagmistula ng tuluyang mga decoration sa mga tao sa romantikong lugar na to. Ngunit mas nagulat si Clevio nang labanan ni Elle ang halik na yon at mas lalo pa nilang palalimin ito hanggang sa hindi na sila makahinga tsaka pa sila naghiwalay. Gusto kita, Clevio. Ngumiti si Elle at inalikan siya sa noo. Ako na marahil ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa. Natawa na lamang si Elle at muling ipinagpatuloy ang kanilang sayawan. Naputol ang kanilang sayaw nang mag-announce ang MC na meron silang palaro. Lahat sila nag-enjoy sa ginanap na party at sa ganong kabilis na oras ay natapos ang party. Dumating ang araw na aalis na si Raquel papunta sa States. Naisip ni Elle na itong oras na dapat ay makipag-ayos siya sa kapatid. Raquel, pwede ba kitang makausap? For what naman? Raquel, alam kong hindi mo pa ako tanggap. O baka hindi ka pa sanay sa presensya ko pero ayaw kong hindi maayos ang turingan natin sa isa't isa. Kapatid kita eh. Hindi okay tingnan kung aalis kang hindi maayos ang lagay natin. Natigilan si Raquel. Hindi ka agad nakasagot. Nakatalikod pa rin ito kay Elle. Hanggang sa hindi na napigilan ni Elle ang sarili at niyakap niya ito ng patalikod. Kung ano man ang mga nasabi ko o nagawa kong mali nun, sana'y pagpatawad mo na sa akin. Tao lang din ako, nagkakamali. Ayaw ko lang na
May kahati sa atensyon ni Mommy. Raquel, malaki na tayo. Hindi na ganun ang turing sa atin ni Mommy. Maging ako, nag-a-adjust pa rin ako hanggang ngayon. Pero, inaamin kong may mali rin ako. Ako yung ampon pero ang lakas na loob kong mag-demand. Raquel, hindi ka ampon. Kapatid kita. Magkapatid tayo. Lumaki ka kay Mommy. Anak ka niya. Humarap si Raquel kay Elle at hinawakan siya sa pisngi. Kamukhang kamukha mo si Daddy. Ngumiti lamang si Elle at nagpunas ng luha. Hinawakan niyang kamay ni Raquel na nakahawak sa kanyang pisngi. Mag-ingat ka sa States. Dapat ay mapanood kita sa runway ha? Natawa si Raquel. Ako dapat ang patawarin mo. Ang dami kong ginawang masama sa'yo. Dala ng pagiging selfish ko. I'm really sorry, ate. Pinatawad na kita, Raquel. Kahit anong mangyari, kapatid kita. Kaya wala akong balak na magtanim ng galit sa'yo. I'm really sorry, ate. Salamat dahil pinatawad mo ko. Nandito lang ako palagi para sa'yo, Raquel. Thank you, ate. Gawin mo lahat ng magpapasaya sa'yo. Susuportahan kita. Salamat. Sige na, baka malate ka pa sa flight mo. Alis na ako. Mag-ingat kayo rito. Ingat ka. Pagkaalis ni Raquel ay naiwan na siya sa mansyon. Hindi niya nagawang ihatid si Raquel dahil may emergency sa kumpanya ngunit hinatid naman ito ni Lian. Lumipas ang 3 buwan na pagkakamabutihan ni Clevio at Elle. Nasa basketball court sila ngayon kung saan naglalaro si Clevio kasamang ibang mga celebrity dahil tournament. Ang gwapo mo, Clevio! Sigaw ng mga nanonood sa audience. Sinamaan silang lahat ng tingin ni Elle. Nasa front si Elle nakaupo habang sinicheer si Clevio. Ang intense ng laban at sobrang lakas na rin ang crowd. Minsan lang kasi maglaro si Clevio at hobby talaga nito ang basketball kaya kahit CEO na ito ng kumpanya ay nakakahanap pa rin ng paraan upang maglaro. Hanggang sa bigla ay mabangga ng kalaban si Clevio at tumilapon ito sa floor. Kaagad na nagsitakbuhan ang mga kasama ni Clevio upang tingnan ang kalagayan nito. Si Elle ay sobrang bilis na nakaalis sa bleachers at tinakbo si Clevio na namimilipit sa sakit dahil sa pagdulas niya sa floor ay nasaktan ang likod niya at ang binti niya. Clevio! Oh my God! Medical kit please! Nagdurugo yung tuhod mo! Umiiyak na sabi ni Elle dahil nakikitang nasasaktang reaksyon ni Clevio. Nang papalapit na ang medical kit ay kaagad na kinuha ni Elle ang gamot at aligagang bumalik. Ngunit nagulat siya nang biglang mawala ang ilaw sa arena. Napalitan nito ng kulay soft pink na ilaw. Clevio? Bigla ay nagka-spotlight si Clevio. Nakasuot na ito ngayon ng kulay pulang suit at mabilis na naayos ang buhok. Dahan-dahan itong lumapit kay Elle tsaka lumuhod sa harapan niya. Nabitawan ni Elle ang dalang kit dahil sa halo-halong emosyon. Clevio? Kasabay ng pagluhod ni Clevio ay ang pag-ilaw ng mga stick lights sa crowd na may nakasulat na, Will you marry me? Sa kulay din na pink. Rachel, gusto kong makasama ka sa panghabang buhay ko. Gusto kong makita ka araw-araw. Sa bawat pagising ko, ikaw ang una kong masisilayan. Gusto kitang makasama sa hirap at ginhawa. Gusto kitang makilala ng lubusan. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa'yo. Elle, will you marry me? Agad na bumuhos sa mga luha ni Elle at nanginginig na. Una pa lang, Clevio. Oo na. Ngumiti si Clevio, tsaka isinuot ang singsing sa kamay niya. Nagsihiyawan ang mga tao sa arena, kasabay ng paghila ni Clevio kay Elle para sa isang malalim na halikan. Ang tournament na ito ay plano talaga ni Clevio para sa proposal na ito. Hindi man lang napansin ni Elle na lahat ng kakilala nila ay nasa arena na ito at nasaksihan ng proposal. Dadali na kita sa altar, mahal ko. Ngumiti lamang si Elle tsaka tinapik ito bigla. Kinabahan ako dun Wisit ka. Ngumiti lamang si Clevio tsaka siya niyakap ng mahigpit. 2 months later, itinakda ang kanilang kasalan.
Parehas na silang CEO ng magkaibang kumpanya at handa ng bumuo ng pamilya dahil nakapagpatayo na rin sila ng sariling bahay na sakto lamang ang laki. Successful ang maraming restaurant ni Clevio na may branches sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Buntis din si Elle ng kambal. Hindi man perpekto ang kanilang pamilya, ay sigurado silang kontento sila sa kung anuman ang meron sila. Paulit-ulit man silang patumbahin ng tadhana, ay alam nila sa sarili nilang hindi sila susuko